So, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako, si Niat Sebastian, and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. Today is March 9, 2026, and our topic is all about true worship. So, our concept is all about who is Jephthah. Jephthah, tragic faith, and misguided vows. So, si Jephthah ay isang hukom ng Israel sa panahon ng maraming tao ang lumalayo sa salita ng Diyos. Isa siyang matapang na mandirigma, ngunit may masakit na nakaraan dahil itinataboy siya ng kanyang mga kapatid sapagkat siya ay anak ng isang prostitute. Nang dumating ang panahon na kailangan ng Israel ng leader laban sa mga Ammonites, bumalik ang mga elders at hiniling kay Jephthah na pamunuan sila sa laban. Bago ang laban, gumawa si Jephthah ng isang padalos-dalos na panata sa Diyos. Nangako siya na kung bibigyan siya ng Diyos ng tagumpay, ihahandog niya bilang burnt offering ang unang lalabas sa kanyang bahay upang sumalubong sa kanya. Binigyan siya ng Diyos ng tagumpay, ngunit pag-uwi niya ay ang kanyang nag-iisang anak na babae ang unang lumabas upang salubungin siya. Ang dapat sana'y masayang pag-uwi ay nag-iisang malungkot na pangyayari. So, ipinapakita ng kwento na ito na hindi kailanman iniutos ng Diyos ang ganitong uri ng panata. Excuse me. Dahil malinaw sa kanyang batas na ipinagbabawal ang human sacrifice. So, ang problema ay hindi kakulangan ng seal ni Jephthah, kundi kakulangan ng tamang kaalaman tungkol sa Diyos. Ang tunay na pagsamba ay hindi lamang tungkol sa matinding emosyon o dramatic promises, kundi sa pagsunod sa salita ng Diyos. Ang Diyos ay naghahangad ng obedience kaysa sa mga padalos-dalos na pangako. So, let's go on to our Bible reading. So, Judges chapter 11 verse 30, NIV version. And Jephthah made a vow to the Lord, if you give the Ammonites into my hands. So, let's go on to our teaching. First is strong knowledge of God leads to false worship. So, kapag mali ang pagkakakilala natin sa Diyos, mali rin ang paraan ng ating pagsamba. So, maaaring akala ng isang tao na ginagawa niya ang tama, ngunit kung hindi ito ayon sa salita ng Diyos, nagiging false worship ito. Kaya mahalaga na ang ating kaalaman tungkol sa Diyos ay nakabase sa Biblia. Second is knowing God is a prerequisite for worship. So, hindi natin tunay na masasamba ang Diyos kung hindi natin siya kilala. Dahil ang tamang worship ay nagsimula sa tamang pagkakaunawa sa kanyang karakter at will. Kapag mas nakikilala natin ang Diyos, mas nagiging tama at malalim ang ating pagsasamba sa Kanya. And last is intimate knowledge leads to intimate worship. So, habang lumalalim ang ating relasyon sa Diyos, lumalalim din ang ating pagsamba. So, yung worship kasi is hindi lang siya ritual, kundi isang personal na relasyon sa Diyos. Ang intimate knowledge ng Diyos ay nagbubunga ng tunay at taus-pusong worship. And let's go on to our application. First is understand God's revelation of Himself. So, ang Diyos ay nagpapakilala sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya mahalaga na pag-aralan natin ang Biblia upang makilala natin siya. Mas makilala siya. So, sa ganitong paraan is nagiging mas tama ang ating pananampalataya at pagsamba sa Kanya. Second is know what God wants and desire what God desires. So, ang tunay na pagsunod sa Diyos ay hindi lamang paggawa ng mabuti, kundi pagdanais ng mga bagay na nais niya. So, kapag naintindihan natin ang kanyang kalooban, natututo tayo i-align ang ating mga desires sa kanyang plano. So, ito ang nagdudulot ng mas malalim na relasyon sa Diyos. And last is participate in God's activity in the world. So, ang pagsamba sa Diyos ay hindi lamang mangyayari sa simbahan, kundi pati na rin sa pang-araw-araw na buhay. So, kapag nakikibahagi tayo sa gawain ng Diyos, tulad ng paggawa ng mabuti at pagtulong sa iba, nagiging bahagi tayo ng kanyang plano. So, sa ganitong paraan is, excuse me, ang ating buhay mismo ay nagiging isang act of service or worship. So, let's go on to our last part, is our discussion. And our discussion talks about why is knowing God a prerequisite for proper worship. So, sa devotion na ito, isatutunan ko na ang tunay na worship ay nakabase sa tamang pagkakilala sa Diyos. Kung hindi natin siya kilala, maaaring mali ang paraan ng ating pagsamba, kahit maganda ang ating intensyon. So, dapat natin ito i-apply sa ating buhay sa pamamagitan ng mga seryosong pag-aaral ng salita ng Diyos at mas madalas na panalangin upang makilala natin siya. So, sa ganitong paraan, ang ating pagsamba ay magiging mas totoo, mas malalim at mas ayon sa kanyang kalooban. So, let's pray po. Lord God, tulungan mo po kaming makilala ka ng mas malalim sa pamamagitan ng iyong salita. Lord God, ingatan mo ang aming puso upang ang aming pagsamba ay maging tapat ayon sa iyong kalooban. Lord God, bigyan mo kami ng karunungan upang maiwasan ang maling paniniwala at sundin ang iyong katotohanan. Naway ang aming buhay ay maging tunay ng pagsamba sa iyo araw-araw. In Jesus' name we pray. Amen.